dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Ano daw? Ano daw? Yung 10 billion na yon hindi na kontrolado ng DepEd. Since hindi sila nakahingi, kung sino man yung kongresista na yon, at kung sino man yung nire-representa ng kongresista na yon, since hindi sila nakakatkong kay BP Sara Duterte at hindi pinahintulutan ni BP Sara Duterte na magnakaw ang mga congressman na ito, ano ginawa? Minekus-mekus. Minekus-mekus po, mga kababayan. Yung ano po, yung budget dun sa GAP, di ba? So ibig sabihin do, pumatong sila. Magkano? Higit kumulang 10 bilyon, di ba? Ang mga gago. 10 bilyon. Anak kayo ng wewe. Saan kaya mapupunta yung 10 bilyon? Pangangampanya para sa pagiging presidente? Nako. Para sa pangangampanya para sa magsenador? Nako. Baka naman para sa mga bet kaya. Hindi natin alam, ha? Nako, dapat sagutin nyo ito, Speaker at saka Zaldico. Nako, matindi paratang ni BP Sara Duterte dito. Di natin alam kung anong... mamaya, papakinggan natin ang sagot ng na isa sa mga binanggit ni BP Sara Duterte. Controlled yun ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Naku po! Oh? Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito. Dahil makikita nyo yun sa papel. Makikita ng taong bayan yun sa papel. NEP, 5 billion. Lumabas ang budget approved, 15 billion. So may iintindihan niyo, 'di ba? Bakit pa tayo magbo-budget hearing para sa Office of the Vice President? 2 tao lang naman ang nasusunod sa budget. So it is very very clear, therefore I conclude. It is very very clear, mga kababayan, na sinasabi ni BP Sara Duterte, 2 lang ang nag-approve, si Zaldico at saka si Romualdez ang nagtaas ng budget na 'yon. Kasi nga, sabi niya dito, 2 lang ang nagko-control ng budget. Gets nyo? O so, sino nagtaas nung from 5 billion na naging 15 billion? Sino nagtaas nun? Walang iba kundi si Speaker at saka si Zaldico, according to BP Sara Duterte. Naku po, malupit ito. So, para bagang sinasabi ni BP Sara Duterte na ang kontrolado lang niya ay yung 5 billion na nandoon sa unang hiningi, pero pinatungan. Asa na kaya yung pinatong? Naku po, hilig yung pumatong, ha? Delicate siya, baka mabuntis, ha? Huwag kayo ng ha? Ng bayan natin. Halimbawa, taong 2024. Nako, hindi pa pala tapos. Hindi pa pala tapos yung isa. Kung makikita nyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Nako. Noong lumabas na, grabe ito, 19 billion ang approved. O, nung lumabas na, magkano na yung House version? Sige nga, madam. Ang House version ng appropriations bill ay naging 24 billion ito. Naku po, grabe. Mahigit kumulang 5 bilyon. Tama ba? O kung if may mathematics, so sa NEP, ibig sabihin, again, yung national expenditure, ibig sabihin yun yung para talaga sa, yun ang inapprove ng Department of Budget. Okay? 19 billion. I-round up na lang natin para di mahirap banggitin. Pero ang ginalaw ng Kamara ay 24
billion. Ginawa nilang 24. From 19 to 24. So, more or less, 5 billion. Kanino na naman mapupunta yan? Ano naman yan? Grabe talaga kayo. Grabe. Sabi ko nga sa inyo una sa DepEd. Pangalawa sa Office of the Vice President. Paano pa yung ibang departamento? Tiba-tiba talaga kung sino man yan. Kung sino man yan, kumakatkong dyan. Tiba-tiba na naman. Grabe kayo. Kaya talaga napakawalang yan ito mga to. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. Grabe. Ayan o, ayan o. Ayan o. Kinuha mula doon sa repair. Ibig sabihin, tinanggal. Tinanggal doon sa repair. Itong amount na yan. Yan. Tinanggal yan. Yung amount. Kasi sa ano to sa ENEP to, ito yung National Expenditure. So, siyempre, para mapatungan yung saan kinuha? Dito daw. Okay? Tuloy. So, ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom, ay 1 billion. Nagets ninyo. So, tinanggal dyan, inilipat doon sa pinatong kanina. Kasi siyempre pagka meron dinadagdag, kailangan may binabawasan. So ang nangyari, parang sinasabi ni VP Sara Duterte dito, kaya mga kababayan, kayo mga teachers, estudyante, na mga public school, mga lalo na sa mga probinsya, kaya sira-sira yung mga mga mesa o eskwelahan ninyo. Bakit kanyo? Kasi yung pang-repair niyaan, kinatkong. Tinanggal yung 5 bilyon. Tinanggal at inilipat sa iba. Naku po, ayan na naman po tayo. Naalala ko na naman yung PhilHealth na nilipat yung budget. Naku po. Ang lupit talaga. Ang lupit ng gobyerno to. Sa bagay, mahal ang pulburon ngayon, di ba? Hindi. Wala, sinasabi ko lang naman. Wala man ako sinasabing nagpupulburon. Wala. Sinasabi ko lang, mahal ang pulburon. Ganun talaga Mahal ang bilihin ngayon Kaya, makikita nyo, sa papel, nandyan yan. Naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need. Ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. Grabe. Makikita nyo yon sa papel. Grabe talaga. Pagdating namin sa Senate, nakita yun ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion? Sandali nga. Totoo ba yan, Madam Vice President? Totoo ba yan? Kahit daw mga senador nagtanong kung tungkol dyan sa 17 billion na yan. Tingnan natin. Ng mga classroom construction. So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin. Hindi natin masosolve ang classroom backlog kung ganito ang nangyayari. Pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Kaya nga kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya diretso, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Sa madaling salita, yung nawawala, di ba? Na di umano, parang binago daw. Sino ba may control? Si Speaker at saka si Saldico. Yung nawawala na yon, nagbigay ng listahan.
Okay, yung listahan na yun, doon daw mapupunta yung mga construction, bla bla bla, kung ano gagawin doon. Oh. Sinabi ngayon ni BP doon sa Senate na tulungan nyo kami. Oh. Yan ngayon, tinanong ngayon ng isang senador. Oh. Tuloy. Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Nako. Makikita nyo sa mga videos. Balikan nyo yung mga videos. Sige nga, balikan natin. Makikita nyo. Balikan natin. Yes, my concern, Madam Chair, Mr. President, under the GAB, I observed that there was an increase in the budget for the construction of new classrooms from 19.6 billion to 24.6 billion. Hindi nagsisinungaling si BP Sara Duterte. Naandun talaga. So yung dokumento na yon na pinakita ni BP Sara Duterte, yan ho yun. Nandyan talaga. Kasi nabanggit sa Senate Kasi si remember, hinihiring din dyan sa Senate. Okay? Nabanggit. So ibig sabihin, authentic, totoo yung sinasabi ni BP Sara Duterte. Malinaw na malinaw. Hindi fake news. Bakit to? Kasi diniscuss sa Senado. Ayan, no? Tamang-tama yung amount. However, this is my concern, which you mentioned earlier, that the repairs and rehabilitation of classrooms was decreased from 6.5 billion to 1.5 billion. Ayan. I also have information, Madam Chair, Mr. President, that 24.6 billion allocated under the GAB, but only 9.8 billion from the allocation is left to the discretion of DepEd. Magkano yun? Magkano yun? So, ayan sa 24.6 billion allocated under the GAB, yung po yung General Appropriation. Bill pa lang yan kasi, tama ba? I'm not sure kung bilan yung sa B. Pero alam ko kasi, dinidiscuss sa Kamara, dinidiscuss dito. Okay? So, hindi pa ho yan yan yung na-finalize. So, kaya nga ho, bill pa lang siya. So, 24.6 billion ang inallocate under the GAB. And yet, but only 9.8 billion from the allocation is left to the discretion of DepEd. Sa 24 point blah blah billion, 9.8 lang ang kontrolado ng DepEd. The rest, sino may control? Hindi na natin alam. Ito malinaw. Hindi nagpe-fake news si BP Sara Duterte. This is legit. This is not fake news. Diniscuss po ito sa Senado. Okay? Ang linaw po, diniscuss ito sa Senado. Kaya hindi ko na kailangan ng witness. Kasi makikita nyo sa papel. Yan. Tapos dumating ang BICAM. Walang nangyari. Bakit kasi may mga nagsasabi, may mga nakikita akong comment na mga tatanga-tangang comment. Sabi, hindi naman kontrolado yan ng kamera lang Alam mo na, maraming troll sila di ba? Yung mga troll ni, ni Tamba, hindi natin alam, di ba? Ang daming, ang kanilang parang panagot diyan sa akusasyon ni BP Sara Duterte. Sinasabi nila na sandali Senado rin naman nagde-decide pero tandaan natin ang Senado kaya nga nagkagulo-gulo sila, di ba? Kaya nga napalitan yung kanila leadership dahil merong nangyaring hindi din tama. Kaya nila pinatalsik yung kanilang Senate President. Kasi nga alam naman natin, Kamara at Kamara pa rin ang didesisyon kahit sa budget na inaalat sa Senado. Kamara ho ang talagang, kaya nga sila ang pinakamakapangyarihang institusyon sa Pilipinas kasi sila may hawak ng budget. Sila nagde-decide. Kaya nung BICAM na, kasi ganito yan Kamara, pag-uusapan, Senate, pag-uusapan, tapos BICAM. Ang problema sa BICAM, hindi naman po lahat ng senador na andun. Sino lang inaandon? Yung bata nung Senate President. Walang iba kung hindi sa finance. Chair ng finance ng Senate.
So pag sila lang ang nagkasundo, kaya nga ang dami nagrereklamo dyan. Kasi parang pinag-usapan pa natin lahat ng kongresista. Pinag-usapan pa ng lahat ng senador. Pagdating naman sa BICAM, dalawa lang naman na mag-uusap. Tapos doon na desisyonan kung ano. Kaya ito nga, dumating sa BICAM, walang nangyari. So, yung sinasabing 24 billion, wala na, tuloy-tuloy na. Kasi nga, dalawa lang ang may hawak dyan. Di ba? Ay, nako.